So Glenda, anong abangan namin ulit dito sa Lilet? This week, paumpisa na yung mag-start yung kaso para ipagtanggol na ako ni Lilet Matias, nung anak-anakan ko. So very very interesting yung magiging paglaban namin kasi yung hawak ng kabilang kaso si Maricel Lacsa din, si Meredith. So talagang laban na ni Meredith versus Lilet Matias. Very interesting yung kaso para makalabas na ako. Kasi ako lang naman talaga yung tunay na kakampi ni Lilet, di ba? Oo. Kano ka ka-excited sa mga eksena mo dyan? Ay, naku, sobrang ganda nung eksena. Nakakatuwa nga dahil nung sa court scene, sobrang flattered din ako kasi nung isang eksena na sobrang after ng isang eksena, nagpalakpakan yung mga kasamahan ko sa court mismo. Nandun sila Maricel, Jason Abalos, si Buboy Garvillo, tapos sina Annalyn Barro. Sabi nga ni Annalyn sa akin, Tita Glens, Diyos ko, naiyak ako. Kaya lang hindi ako pwedeng umiyak kasi kalaban mo ako. Ako yung kontrabida dito. Tapos yung mga yung mga talents, sabi nila, Ma'am, naku, sobrang naiyak kaming lahat sa iyo sa sobrang ganda na eksena. Di ba? Very flattering lang yon. So ayun, nakakatuwa lang talaga. At syempre, di ba, napakagaling din ng director namin, si Direk Adolf, kaya Alex Jr. Kaya nagbibigay din ng guide sa akin. So ayun, nakakatuwa lang talaga. So kailangan abangan yun ng mga manonood. Yung yung sa laban ni Tinang Ses sa korte para makalabas siya. Siyempre nandiyan si Maricel Lacsa na isa ring mahusay na Oo. artista. So nararamdaman ba yung kabugan sa acting dyan? Alam mo kami, nakakatuwa kasi yung sa mga eksena namin ni Maricel, tinginan pa lang sa mata, alam na namin. O, diba? Ganun naman pag artista ka, diba? Very supportive kami sa isa't isa. At ako, siguro na ibibigay ko rin yung best ko dahil sa mga ka-eksena ko. Di ba ganyan din kayo ni Lilet? Ganun Tingin na din lang sa kami mata. ni Lilet. Tingin na lang sa mata, alam na namin. Minsan parang yung hindi naman talaga kailangang umiyak, pero nagkatingin na lang kami sa mata, alam mo yun, na naiiyak na kami dahil sa ganda ng eksena. Kano ka ka-thankful na naibigay sa itong role na to? Sobra. I think ito yung isa sa pinaka magandang role ko sa lahat ng serye ko sa GMA. Kaya very thankful ako sa GMA, very thankful ako sa production namin, lalong-lalo na kay Miss Ali Dedicatoria, kasi siya yung sa afternoon, di ba? Na pinagkatiwalaan nila ako dito sa role ko bilang si Tinang Ses. At syempre, pasasalamat kay sa aming creative na pumayag sila na maibigay sa akin yung role na ni Tinang Ses. So, pinag-ahandaan ko ba ang mga eksena? Oo, sobra. Alam mo ba, bago ko, pag may taping ako, day before, talagang binabasa ko yung buong script. Hindi lang yung linya ko. Buong script talaga, binabasa ko lahat para alam ko kung saan ba ano ba ang pinapanggalingan nung mga scenes na iti-take namin. Ganon. Talagang, at pag darating ako sa set, ready na ako. And then, pag mag-uusap kami ng director ko, collaboration lagi yan di ba? Siyempre, minsan iba yung take ko, iba yung take ng director ko. Collaboration talaga na pinag-uusapan namin ni Direk Adolf kung ano iba yung dapat na i-arte ko, na atake ko doon sa mga eksena. Glens, yung dream role, dumating na ba? O gusto mo na dumating Parang lahat naman nagampanan ko na, like yung pagiging catatonic, 'di ba, sa role ko sa maging sino ka man, parang loka-loka, parang lahat naman nagampanan ko na. So ako lang kung ano man yung darating na character, na role, talagang bibigay ko talaga yung best ko. Ganun naman talaga, 'di ba?
aaralin ko kung ano ba talaga ang kailangan ng character para doon sa role talaga. Yung sinong artista kung sakali ang gustong-gusto mo na magpakasama? Yung Si dream. Vilma Santos, kasi hindi ko pa siya nakakasama. Si Ate Gay kasi nakasama ko na eh. So I think ang pinaka-dream role ko na makasama ko pala, si Ate V. Sa- May abang, okay. May abangan pa kami sa'yo, di ba, sa Wish Ko Lang? Oo, meron ako sa Wish Ko Lang. At nakakatuwa kasi sa Wish Ko Lang, 2 Saturdays siya ipapalabas. Okay, At then start. nakakatuwa dahil ang kasama ko dito, yung isa sa pinaka closest na friends ko sa show business, si Lovely Rivero. At kasama namin dyan si Rabia at saka si Rafael Rosel. Maganda yung yung storya at kontrabida ulit ako dito. Kailan start niyan? May 11 siya papalabas. Oo. Oo. Kumusta si Rabia? Ay! Nakakatuwa, magaling. At nakakatuwa si Rabia, very appreciative siya. Kasi sabi niya nga sa akin, Tito Glenn, sabi niya, yung tingin mo pa lang, naiiyak na ako, natatakot na ako sa'yo. Diba? Nakakatuwa lang na kapag yung mga kasama mo sa eksena, yung gano'n na talagang alam mo na nakakatulong ka para lalo silang gumanda yung performances nila. Ayun. Kung magkukontrabida ka pa, sino pa yung gusto mong tarayan talaga? Wala kang sampal-sampalin ng kapulitan. Parang, sino po ba? Kasi nakasama ko na si Marian, di ba? Nakasama ko na si Max Collins, di ba? Parang marami na sila. So kahit sino siguro, okay ako, gusto ko. Okay. Yes, kumusta yung working experience mo sa mga baguhang artista? May mga bad experience ka ba? Alam mo, nakakatuwa naman dahil wala naman so far. Lahat sila, nakakatuwa lahat sila magagalang, maaayos. Tapos, pag ako kasi, alam mo, never ako na magtuturo. Pero whenever na tatanungin nila ako na, Tita Glenn, ano kayang maganda dito? Ako, doon pa lang ako magbibigay. Mag-share ng lahat ng natutunan ko bilang matagal na sa industriya. Pero alam mo, kung magtuturo na ako lang, hindi. Unless na itatanong nila ako, i-ask nila ako. Ganon. So far, lahat naman sila, sobra yung respeto na binibigay nila sa akin. And I'm very thankful na ganon sila. Anong comment mo na parang mag-active ulit ang sister mo, si Melissa? Ay, naku, dapat lang, kailangan lang. Naku, napakaganda ng... Alam mo, ang ate ko, isa sa pinakamagandang mukha sa show business. Correct. Diba? Kung sasabihin mong magaling ako, lahat yun natutunan ko sa ate ko. Diba? Kumbaga, tawag dito, nagmana lang ako sa kanya talaga. Sa ganda lamang na lamang talaga, diba? At nakakatuwa kasi, si Ate Melissa ngayon, sobrang ganda niya ulit. Sobrang sexy niya. Mas payat pa siya sa akin ngayon. At alam naman natin na si Ate Melissa, isa sa napakagaling nating mga artista, di ba, sa show business. Mabuti to, no? Nandun yung suporta yung mga magkakapatid. Ay, sobra. Kasi sobrang mahal namin ang isa't isa. Naku, wala naman ako dito sa show business kung wala ang Ate Melissa ko. Di ba? Totoo. Di ba? Wala Rivalry talaga. yan. Wala ako sa Professional jealousy. tinutuntungan ko ngayon kung hindi dahil sa Ate Melissa ko. Ayan. Kumbaga siya yung pinto kung bakit ka nasa show. Siya ang pinto kung bakit ako nandito. Bukas. PA lang niya ako dati, di ba? PA niya lang ako dati, kaya lang tong si Eugene Asis na talaga, mag-artista ka, Glenn, ganyan. Yung, mas mga una sa inyong mga, di ba, na mga sa media, press, sila yung nag-encourage talaga sa akin na mag-show business. Isa si Tita Linda, di ba? Tatagal Ganun, na. oo, di ba? Veterana. Oo. Nagkaroon ka ng awards sa Star Wars. Oo, nakakatuwa lang kasi nabigyan tayo ng pagkakataon na siguro na manalo as most promising TV personality. Ayan. Okay, thank you, Glenn. Thank you.